Samantala, kaugnay sa pinangangambahang kakulangan sa supply ng tubig sa susunod na taon, makakapanayam naman natin si Dr. Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Good morning po, sir. Good morning, Ms. Karat, sa ating mga tagapakinig. Sir, sakali pong hindi pa rin tumaas yung level ng tubig sa Angat Dam, ano po ang gagawin ninyong hakbang para maiwasan yung water shortage pagdating po ng 2015, lalo na po sa summer, kung kailan talagang alam naman natin doon yung talagang nagkakaroon ng pagbaba sa water supply? Sa ngayon po, ang base naman po sa sa mga projections natin, may mga although sa ngayon po hindi pa natin hindi pa naman tayo sigurado na magkakaroon talaga ng pagpasok ng El Nino, kasi po bumaba yung possibility, sabi po ng Pag-asa, from 80% naging 65%. Kasi po yun ang pinangangambahan natin, na kung magkakaroon ng El Nino, na impact ng El Nino, kasi po normally po hanggang sa bago magtapos ng taon, nare-recharge po yung Angat Dam, kasi po may mga pag-ulan tayo hanggang katapusan ng taon. Sa ngayon po kasi may yung posibilidad na pagpasok ng El Nino, buti naman po at medyo bumaba yung posibilidad, So inasahan po natin na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan at para po makarecover yung Angat Dam sa tamang level niya na tinitingnan natin is between 200 hanggang 210. So magandang paalala ito sa mga residente, lalo na sa Metro Manila, na magtipid ng tubig. Bagamat ngayon nakikita natin na ang lakas ng supply ng tubig, kailangan hinay-hinay rin sa paggamit kasi kailangan tipirin natin ito para meron tayong gagamitin for 2015, summer of 2015. Opo, mas maganda rin po, naugaliin na rin natin magtipid tayo ng tubig, na mag-practice na tayo ng mga water conservation, para naman hindi nakakadagdag sa pressure sa pagbaba ng sa level ng Angat Dam, malaking tulong ho 'yon sa pagdating sa mga water supply ng Metro Manila, at para naman din po masyado bumaba ang level ng Angat Dam. Ang Angat Dam po, sir, ang pinagkukunan ng tubig ng karamihan or majority ng mga bahay sa Metro Manila, at ito rin yung pinagkukunan ng tubig ng ilang mga palayan for irrigation. Bukod po sa Angat Dam, may iba pa bang pwedeng dam na pagkuhaan ng tubig just in case hindi nga makarecover itong Angat? Sa ngayon po, ang pinagkukunan lang talaga sa ngayon, ang pinaka-water source natin ng Metro Manila is yung pong Angat Dam, At kasama yung mga water concessionaire natin, may mga paghahanda na rin po tayong ginagawa para maiwasan, kung sakali, or mabawasan yung impact kung sakali, kung sakali man po magkaroon ng impact ng El Nino. May mga paghahanda po tayong ginagawa, kasama ng concessionaire natin, May mga standby deep well po tayo na tinitingnan, at pwede po natin magamit iyon, at ito po ay makakatulong din kung sakali at makadagdag sa water supply para sa Metro Manila po. Sir, siguro maimungkahi ko rin, sir, kasi meron pa rin tayo minsan nakikitang mga leak po sa mga pipes. Sayang din po, ang laki rin po ng nagagastos na tubig dahil lang po dyan sa mga leak sa ilang mga kalsada na nakikita natin. Isa rin po yun, sa mga solution natin, kahit pa paano dapat mabawasan, yung tinatawag natin ng revenue water, At kung mapababa po natin yon, yung pong mga tubig na nasasayang na yun, malaking tulong po, para sa water supply din, Kaya kung meron po tayong mga nagli-leak na mga tubo, mas maganda po talaga sa mga kababayan natin na ipagawa ito agad, at para makatipid po tayo ng tubig, at i-report din po sa mga concessionaires natin kung sakali nasa labas po to, para ma-repair po nila ng maayos. Okay, maraming salamat po sa inyo, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board o NWRB. Maraming salamat din po. Thank you, sir.